Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like. Kumusta mga bro? Andito ulit tayo sa Transcycle Ormoc branch. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon, Ormoc City. Pwede nyong i-search to sa Google Maps. Katabi ito ng Suzuki Ormoc branch. Isa pang landmark na malapit dito ay ang Dunkin Donut Cogon branch. Ang iikutan natin ngayon ay ang Honda Click 125i version 3. 2024 model na to. Yung naunang version 3, iba yung decals nun, tsaka wala masyadong accent ng black yung mga color options nun. Ang kulay pala nitong nasa harap natin ay pearl crimson na red. Ito yung harapan ni version 3. Wala naman masyadong nabago kung ikukumpara mo sa version 2. Pero yung changes naman na meron siya, mahahalata mo talaga na version 3 na siya. Ito yung park light niya or DRL or kilay kung tawagin. Dito sa baba, andito yung headlight. Isa sa mga bago kay Click version 3 ay itong part na to. So masasabi mong version 3 na siya kapag ganito na yung design niya. Sa version 2 kasi, putol tong part na to. So ngayon yung fairings niya hanggang sa gitna na ng headlight niya. I-flash ko sa screen yung picture ng version 2 na Click natin. At ito naman yung signal light niya. Lahat yan LED na mga bro. Sa part naman na to, ginawa na nilang black. Sa unang labas kasi ng version 3, kung ano yung color option na kukunin mo, yun din yung kulay ng part na to. Sa front cover naman ng manibela niya, combination ng red tsaka black. Bago na rin yung design ng cover na to kung ikukumpara mo sa version 2. So ngayon, mas sharp na yung design niya. Mas sporty na siya lalo tignan ngayon. Baba naman tayo dito. Ito ang front fender ni Click 125. Tapos naka-telescopic fork siya. Yung busina naman niya, dito nakalagay sa may likod. Ito yung sa gulong ni Click. Naka-disc brake na siya at naka-single pot piston caliper. Yung itsura nito, pati yung mags, same sila ni Click 150 version 2. 90 by 80 R14. Yan yung size ng gulong niya mga bro at tubeless na to. Ang brand naman ay Federal. Isa rin to sa mga bago kay Click version 3. Iba na yung design niya dito. Tapos meron siyang butas. Then may vent dito sa likod. Siguro para sa aerodynamics niya. And bago yung decals niya kung ikukumpara mo sa naunang labas na version 3. I-flash ko sa screen yung picture ng Click 150 version 2 natin. Para makita nyo yung kaibahan. Ito naman yung side stand ni Click. Equipped na to ng kill switch. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, feature yun ng mga bagong labas na scooter kung saan kapag binababa mo yung side stand mo, kusa nang namamatay yung makina. At hindi ulit ito aandar hanggat hindi mo inaangat ulit yung side stand mo. Isa yan sa mga safety features ng mga bagong labas na scooters ngayon. Yung battery naman ni Click dito nakalagay sa step board niya. Okay rin na nandito siya kasi na-maximize yung space sa U-box. Sa gitna, meron siyang hook or sabitan. Pwedeng para sa helmet or kahit anong bagay na dala mo sa biyahe. Tapos gusto mo isabit dyan. So ito yung isa sa mga nakaganda kapag naka-scooter ka. Halos lahat kasi merong ganito. Kaya napaka-convenient niya kapag parati kang may dala sa biyahe. Ito yung susi ni Click. And then, meron siyang pangbukas tsaka pangsara ng shutter lock. I-insert nyo lang yan sa slot niya para may protection yung susian nyo. So, wala siyang pindutan kagaya ng iba. Kailangan mo siyang isara manually. Pero kapag nag-lock kayo ng manibela, automatic mag-trigger yung shutter lock nyo.
Andito na rin yung bukasan ng upuan niya. Itatapat mo lang siya sa seat. So kapag napasok mo na yung susi, twist mo lang siya ng isang beses clockwise. Tapos pwede mo nang pindutin yung button sa gilid na may nakalagay na seat para mabuksan yung upuan. Sa baba naman yan, meron siyang maliit na lalagyan. Nandito sa kaliwa yung mas malalim na compartment ni Click. So unlike dati, meron na siyang takip ngayon. Para mabuksan yan, pipindutin nyo lang at ganun din para masara siya. Kapag may narinig kayong click pagkatapos nyong pindutin, ibig sabihin nun nakabukas na siya or nakasara na. Buksan lang natin yung ilaw ng phone para makita nyo yung compartment. Kakarating lang ng unit na to mga bro, kaya maalikabok pa yan. Tignan natin kung gaano to kalalim. So kasya yung buong kamay ko hanggang sa wrist ko. Tapos meron na siyang built-in na USB charging port. Kaya diretso ka na saksak ng cord mo dyan at hindi mo na kailangang bumili ng adapter para makapag-charge ng cellphone. Sa suspension niya dito sa likod, naka-monoshock si Click 125 at non-adjustable to. Ito naman yung airbox ni Click 125. Dito nakalagay yung kanyang air filter. Itong sa baba, ito yung crankcase cover niya at nasa loob niyan yung CVT. Tapos ito naman yung footrest para sa angkas. May katigasan lang siya sa ngayon pero lalampot din to kapag laging ginagamit. Ang tire size ng gulong niya dito sa likod ay 100 by 80 R14. Federal ang brand nito, same sa harap at naka-tubeless din. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito yung heat guard ni Click, tapos yung tambucho niya at yung muffler tip. Walang pinagkaiba to sa version 2 na Click. Liquid cooled si Click 125 at ito yung kanyang radiator. Ito naman yung dipstick para sa engine oil niya. At nandito sa taas yung kanyang coolant reservoir. Sa likod naman, ito yung itsura niya. Sa taillight, ganun pa rin, walang nagbago sa version 2 tsaka sa version 3. LED pa rin yan. Then dito sa baba, nakahiwalay pa rin yung signal lights niya na LED rin. At meron pa rin siyang sariling plate number light. Yan yung buong itsura ng fender niya dito sa likod. Ito yung side view ni Click. At yan yung decals ng bagong version 3. Medyo iba lang yung kulay ng red niya sa camera. Pero sa personal, dark red siya. Parang papunta na ng maroon yung kulay. Mas dark siya ng konti sa candy red. Pag-usapan naman natin yung upuan ni Click 125. Yung seat cover material niya, bago na kung ikukumpara mo sa version 2. So dati medyo madulas pa yun. Pero ngayon, mas dominante na yung pagiging rubber ng material niya. Hindi ko alam kung paano i-explain eh. Pero mas makapit na siya ngayon mga bro. At sa foam naman, para sa akin mas malambot na siya. Tapos meron na siyang stitching dito sa dulo. Sa version 2 wala to. Pagbukas ng upuan, andito yung tangke niya na merong 5.5 liters na capacity. Sa ngayon, ito yung laman ng U-box niya. Itong nasa box, side mirror to. Then yung free tools at yung manual niya. Andito rin yung stock na battery. Ang storage capacity pala nitong U-box ni Click ay 18 liters. So malaki na rin siya. Yung sa Click natin marami din naman tayong nalalagay. Pero yung helmet ko na large yung size, hindi siya nagkakasya dito. Sa side naman na to, meron kang lalagyanan ng pangtanggal ng spark plug. Tapos dito naman para sa Phillips screw. Then dito sa taas, ito yung lalagyanan or ipitan ng manual mo. Pwede rin yung ORCR mo yung ipit mo dito. Sa manibela na tayo mga bro. Dito sa kaliwa, andito yung brake lever para sa likod. And meron siyang brake lock or handbrake. Tapos ito yung bar end niya. Then ito yung hand grip. Yung high and low switch. Wala pa rin tong passing. Maganda sana kung meron na. Then yung busina niya. Signal light switch. At ito yung slot para sa side mirror. Sa kabila, ito yung bar end. Hand grip, brake lever para sa front brake.
push start button, slot para sa side mirror, at brake fluid reservoir. Yung panel gauge niya, same pa rin naman dun sa version 2. Hindi ko nga lang mapapakita kasi hindi pa activated tong unit na to. Digital pa rin yung display niya, tapos meron siyang dalawang buttons dito sa baba, isang select button at isang set button. Sa presyo naman tayo mga bro, ang cash price ngayon ni Honda Click 125 version 3 2024 ay 87,820. Ang down payment niya ay 7,300. Sa 36 months, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 4,105. Sa 30 months naman, 4,553. Sa 24 months, 5,224. Sa 18 months, 6,342. At sa 12 months ay 8,579. Sa requirements naman, if employed kayo, magdadala lang kayo ng isang valid ID at 1 month latest payslip or COE. Kapag may negosyo naman, isang valid ID, proof of income at barangay certificate. Doon nagtatapos ang ating walk around review mga bro. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa bagong Click 125. At kung may motor kayo na gusto nyong i-review natin dito sa channel, i-comment or i-message nyo na lang sa akin. At yun, hanggang dito na lang muna at sa susunod ulit mga bro.